Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pag-uusapan sa maiksing oras na ito ay patungkol po sa 6 na haligi ng pananampalatayang Islam. Bilang Muslim po tayo, obligado po sa atin na ang 6 na haligi na ito ay buong puso natin na kung saan paniniwalaan ang mga ito. Kaya unang-unang dapat paniwalaan ng isang Muslim, kung nagsasabi na siya'y tunay na Muslim, unang-una ay maniwala po siya sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala tayo sa kanyang kaisahan. Nang tunay na Diyos ay siya lamang ang may karapatan dapat sambahin o paglingkuran. Walang iba pa. Dahil siya ang Diyos po natin na tunay na lumikha sa lahat. Mga bagay na hindi nakikita at mga nakikita ay walang ibang naglikha maliban lamang sa Kanya. At siya rin ang nagbibigay ng panustod sa mga ito. Nagbibigay ng kabuhayan. Kaya nabubuhay lahat ng mga nilikha sa ibabaw ng lupa dahil ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagbibigay ng kabuhayan sa kanila o mga panustos sa kanila. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wala ni mga nilikha na lumalakad o naglalakad sa ibabaw ng lupa. Kahit anong mga nilikha ay walang ibang nagbibigay ng panustos, kabuhayan, liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating tunay na Diyos, ang Allah, ay siya lamang ang may kapangyarihan ng lahat. Kung anuman ang kagustuhan ng tagapaglikha, yun lamang po ang masusunod. Kaya kung anuman ang mga gagawin ng kanyang mga nilikha, kakailanganin po nila ang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag walang pahintulot si Allah sa kanilang mga layunin o gagawin, kailanman hindi po ito magaganap. So ang ibig sabihin, lahat ng gumagalaw, kumikilos sa ibabaw ng lupa ng mga nilikha, ay ang Allah pa rin ang nagbibigay ng pahintulot sa kanila. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Walang mga kagustuhan na mga mangyayari sa ibabaw ng lupa maliban lamang sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang nagbibigay ng mga pasya, mga nagaganap na mga pangyayari. Walang iba kundi siya lamang. Kaya malawak po ang usapin patungkol po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat na paniwalaan po ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang katambal, wala siyang kahambing, wala siyang kahalintulad. Subhanallah. Yan ang unang paniniwala. Pangalawa, maniwala po tayo sa tinatawag na mga anghel. Ang mga anghel ay sila yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan mula sa tinatawag na nur, liwanag. Mga anghel, kung ating tatanungin ating sarili kung ilan ng mga anghel, ay walang nakakaalam kung ilan ang bilang ng mga anghel liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga anghel na kung saan may kani-kanyang mga tungkulin ay pinakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Mga anghel na kung saan ang kanilang tungkulin ay pangangalagaan po ang tinatawag na
mga tubig, mga anghel ng kanilang tungkulin ay sumulat o lumista sa mga gawain ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masama man o mabuti, mayroon tagapag-ulat o tagasulat ng mga anghel. Kaya napakaraming uri ng mga anghel na kung saan may kani-kanyang mga tungkulin. Subhanallah. Pero ang mga anghel kailanman hindi po sila susuway sa dakilang lumikha. Kung ano man ang kagustuhan ng tagapaglikha, kautusan ng tagapaglikha, yun lamang po ang sinusunod ng mga anghel. Subhanallah. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kailanman hindi sila susuway sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kung ano man ang kagustuhan ng Allah, kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang ginagampanan, ito'y ginagawa. Yan ang mga anghel. May mga anghel, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na kung saan mga namumuno. Halimbawa sa kabilang buhay, na kung saan isang anghel na doon siya naka-assign sa tinatawag na imperno. Hindi naman siyang namumuno, siyang naka-assign po doon. Kaya parang siya ang namumuno doon dahil siya yung tagabantay doon. Pero kung ano man ang kautusan ng Allah, yun lamang kanyang ginagawa. Hindi po siya gagawa na walang kapahintulutan, walang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan ang mga anghel. Wala silang susway na mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga anghel na nabanggit ang kanilang mga pangalan. Mayroon din mga anghel na hindi nabanggit. Diba po kasi yung bilang ng mga anghel napakarami. So kabilang sa mga nabanggit ng mga anghel ay katulad ni Anghel Jibril alayhisalam. Katulad ni Mikail alayhisalam. Katulad Israfil. Subhanallah. Katulad ni Israel. Ibig sabihin, ito yung mga pangalan ng mga nabanggit at mayroon pang iba. Mga anghel na dapat silang paniwalaan. Sila'y kabilang sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo na dapat natin paniwalaan ay ang tinatawag na mga orihinal na kasulatan. Pag sinabi na orihinal na mga kasulatan, nararapat nating paniwalaan. Dahil ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung mga kasulatan na hindi nagmula, hindi orihinal, mula sa Allah, hindi kailanman pwedeng paniwalaan. Dahil ang nasabi po lamang na paniwalaan ay ang mga orihinal na kasulatan na mula sa Allah. Halimbawa, as-suhuf, kalatas, kumbaga sa Tagalog, ito ay pinahayag kay Ibrahim alayhisalam. Az-Zabur, o Salmo, ito ay pinahayag kay David, o awit. Tulad ng At-Tura o Taura, ipinahayag kay Moises, si Musa alayhisalam. Tulad ng Injil o Ebanghelyo, ipinahayag kay Jesus alayhisalatu wassalam. Tulad ng Quran, ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ito ay ito yung mga dapat nating paniwalaan ng mga orihinal na kasulatan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta. Pero sa kasalukuyan, sa ating panahon po mga kapatid, wala tayong maipapakita ng mga orihinal na kasulatan ng mga nauna tulad ng Suhuf, tulad ng Zabur, tulad ng Taura, tulad ng Injil, ng mga orihinal. Mga nangawala po yan. Matagal na panahon po yan. Pero nandyan ang Quran ay pinayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay kumbaga yung mga nangawala ng mga kasulatan,
parang ibinalik. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang Quran ito ay ipinahayag na huling kapahayagan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan ito ang nararapat natin sundin bilang tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ito para sa atin. Yung mga naunang ipinahayag ay para sa mga nauna. Pero mga nangawala, ay ibinalik ang banal na Quran na kung saan para po, kung saan yung mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dito po natin kung saan matatagpuan. Kaya nararapat na dapat natin sundin na batas ay ang banal na Quran. Dahil ito ay ibinaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na dapat natin paniwalaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang mga propeta at mga sugo. Ganun din. Maraming sugat, maraming propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang nabanggit sa banal na Quran, mismo ang kanilang mga pangalan ay mayroon 25 na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat paniwalaan po silang lahat na sila ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun para magabayan, mapatnubayan ang sangkatauhan. So ang mga propeta at mga sugo may mga panahon na kung saan ipinadala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa mga panahon na kung saan ang mga tao na yun ay hindi sila sumunod sa batas kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta at sugod doon sa mga tao nang sa ganun para pumagabayan po sila. Yan ang awa at habag ng Allah na hindi niya gusto na manatili na kung saan naliligaw ang kaning mga alipin. Kaya nagpapadala siya ng sugad propeta nang sa ganun para anyahan ng mga tao na kung saan sumamba kayo sa tamang sinasamba. Ibig sabihin, sambahin niyo ang tunay na Diyos na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang huling sugo at propeta ng Allah ay walang iba kundi si Muhammad. Kaya bilang mga Muslim po tayo, nararapat paniwalaan lahat ng mga sugo at mga propeta. Pero hanggang doon lamang, mahalin sila at igalang. Pero pagdating sa susundin ng mga pamamaraan o mga gawain, ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siyang ginawa ng Allah na magandang halimbawa. At siya ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating kumbaga tularan. Dahil ang kanyang mga gawain ay nasa matuwid na landas. Kaya walang sugo at propeta na susunod sa kanya. Siyang pinakahuling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat na paniwalaan si Propeta Muhammad at sundin gawin ang kanyang mga kagustuhan. Panglima mga kapatid namin sa pananampalataya na dapat paniwalaan natin bilang Muslim ay tinatawag na araw ng paghukom, Yaumul Qiyamah. Araw ng paghukom. Ibig sabihin, mayroon tayong araw ng paghukom na kung saan yun ang tunay nating tirahan at tahanan na mamumuhay tayo doon na walang hanggan. Itong mundo, ito ay tinatawag na pangsamantala lamang. Buhay na mayroong hangganan. Saglit lamang. Kaya may mga talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay sa mundong ito ay panandalian saglit lamang. Innama hadil hayatul dunya mata'. Katotohanan, ang buhay sa mundong ito ay panandalian saglit lamang. Ibig sabihin, mayroon tayong tunay na buhay na walang hanggan na kung saan ang kabilang buhay. Wa inal akhirah hiya darul qarar. Katotohanan, ang kabilang buhay ito yung kung saan tahanan po natin na mananatili kailanman ay walang hanggan. Ibig sabihin, permanent. At doon sa kabilang buhay, doon tayo po bibigyan ng ganap na hatol. Doon tayo bibigyan ng ganap na gantimpala at doon rin tayo bibigyan ng ganap na kaparusahan kung tayo ay hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may araw ng paghukom. Dahil doon tayo lilitisin. Kaya kung sino man ang nagpakabuti sa mundong ito, sumunod ng ganap sa dakilang lumikha, mayroong paraiso na nag-aabang sa kanya para sa kanya. Pero kung siya hindi po sumunod sa kagustuhan ng Allah, siya ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ding imperno na nag-aabang sa kanya na doon bagay sa kanya.
Kaya po tayo gumagawa ng mga mabubuti dito sa ibabaw ng lupa, nang sa ganun pagdating natin sa kabilang buhay ay hindi po tayo mapaparusahan. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dito sa mundo may mga tao na gumagawa ng mabuti pero hindi nagagantimpalaan ng ganap. Mayroon na namang mga masasama na mga tao pero hindi sila napaparusahan. Dahil itong mundo may mga tao na may mga sariling, kumbaga personal, na kanilang kumbaga mga layunin. So hindi sila makakapagbigay ng kung saan tama o matuwid na desisyon o hukom. Minsan may mga personal sila. Pero sa kabilang buhay, kaya tinatawag na makatarungan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Ibig sabihin sa araw na yun, sa kabilang buhay, ay kung ano man yung nagawa mo, yun lang talagang may kapalit o kabayaran. Kung mabuti, mabuti. Kung masama, masama. Walang dadayain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Bakit? Bakit siya, kumbaga, makatarungan? Kasi wala siyang personal. Dahil siyang tunay na Diyos, siyang makapangyari ng lahat, siyang may-ari ng lahat, kaya wala siyang personal. Kaya kung ano man ang katotohanan, yun po ang ibinibigay niya na desisyon. Kasi siyang makatarungan. Kaya kung hindi ka nahatulan ng katarungan dito sa mundo, sigurado sa kabilang buhay. Kasi mayroon tayong tunay na Diyos na makatarungan. Kaya panganin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay maniwala po tayo sa tinatawag na Al-Qadr. Ibig sabihin yung mga nakatadhana o mga kapalaran. O ano man ang mga nakatadhana sa atin, masama man o mabuti, mga nangyari sa atin, tanggapin po natin doon na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag na bil qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala. Kung ang mga nakatakda sa atin, mga kapalaran sa atin, ito yung mabuti o masama, lahat yan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat na pinapaniwalaan ko yan. Huwag na tayong magsasabi na mga di, malas ka, ganito ka, sinadya mo, di. Lahat po yan ay mga paintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung mangyayari sa atin. Na kumbaga, ito yung kapalaran mo na katadhana na ikaw ay mangyayari na ganito. So ang pinaka-importante po ay yung bang sinikap po natin kung ano yung mabuti, masama, iniwanan natin. At least kung anong mga dumadating, maluwag, tatanggapin po natin na ito ay nakatakda sa atin, ito ay kapalaran natin. Nang sa ganun, hindi po tayo nakakapagsalita o nakakapag-isip na salungat. Dahil mga kapatid namin sa pananampalatayang, kung mayroong isa lamang na hindi natin paniwalaan o itakwil natin sa mga nabanggit natin po na 6 na haligi ng pananampalatayang Islam, sigurado na tayo mapapabilang sa mga taong nasa pagkaligaw. Ano ang sinabi ng Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Ito ang sinabi ng Allah. Kaya kung mayroon man sa mga tao o kung sino man ang mga taong tumakwil, hindi naniwala o tumanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi naniwala sa kanyang mga anghel, tumanggi rin, at hindi naniwala sa mga orinal na kasulatan na ipinadala sa mga propeta at mga sugo, at hindi naniwala sa kanyang mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi naniwala sa kabilang buhay, tumanggi sa kabilang buhay. Ano pong resulta? Magkagayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan siya ay napaligaw ng napakalayong pagkaligaw. Pag ikaw ay nasa napakalayong pagkaligaw, pagdating sa kabilang buhay, sigurado po paparusahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala ni tatanggapin sa paraiso na kung saan kasama siya sa napaligaw. Kaya ang tatanggapin mo lamang sa paraiso ay yung silang mga taong nasa matuwid na landas na patnubayan, naging mga masunurin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, medyo umaba. Sana po ay mayroon tayong napulot na aral. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.